Dahil ngayon ang tinatawag na shrinkflation sa merkado, sa mga supermarket, grocery, ang mga pangunahing bilihin ni Juan Pasang Cruz, na ang isang sardinas, kung 4 ang laman nito, binabawasan ng isa, 3 na lang. Napansin nyo ba? Isang pandesal na nagkakahalagang 2 piso ay kasi laki na lang ng puto seko. Tapos yung mga ibang bilihin pa, kagaya ng mga dilata rin, corn beef, ano pa ba, mga spam, medyo nagliitan na at binawasan ng timbang. Ito ngayon na nangyayari sa merkado na nabibili ni Juan Pasang Cruz sa ating inang bayan. Ano ba ang nangyayari sa taas ng inflation sa ating bayan? Ito ngayon na nangyayari na pinayagan ng DTI na magkaroon ng shrinkflation sa mga pangunahing bilihin. Ang sabi nila, hindi lang daw sa loob ng ating bansa, pati ang mga sa labas ng ating bansa, yung mga ating mga kapitbahay, pinaiiral na rin ng shrinkflation sa kanila, sa kanilang mga merkado. Ano bang ibig sabihin nito? Talagang pahirap na ng pahirap ang buhay ni Juan Pasang Cruz. Tapos yung ating mga politiko, yung ang tsa-tsa naman ang pinupus nila na kailangan daw ng 12 billion pesos para magkaroon ng plebisito sa ginagawa nila ang pagpupus ng saligang batas o ang 1987 Constitution. Ano ba talaga ang mangyayari at ano ba ang plano ni PBBM sa ating inang bayan na ganito na lang kahirap ang mabuhay sa atin? Ano ba ang dapat natin gawin mga netizen dyan na nakikinig ng channel? wala na ba tayong option talaga kundi matuto tayong mamuluktot at magigpit ng sinturon sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tapos kahit yung inflation, pikit mata na lang, tinatanggap natin na pagbibili ka ng ating mga pangunahing bilihin ay nagsisiliitan at binabawasan ng timbang ang ating makukuha at ating mahihiyain sa ating pagkainan. So nakakalungkot lang talaga na inaasahan natin ang isang katulad ni PBBM na pangako niya na bagong Pilipinas, pero sa pagkakataon ngayon wala talagang nangyayaring maganda yata eh. So ano ba ang dapat natin gawin? Sabi ng mga ilan magkaroon na raw ng make it pa sa isang trabaho. Iba kasi merong 8 oras na trabaho, pagtapos ng kanilang 8 oras na trabaho ililipat sa mga part-time job. Pero ang sabi naman iba, paano kami makakalipat sa iba naming trabaho kung sa tindi ng traffic sa labas ng Metro Manila at sa loob ng Metro Manila ay wala nang oras para magkaroon pa ng isang trabaho na maaring magbigay ng kanilang karagdagan budget. So ano na ang ating gagawin? Siguro talaga matuto na lang magigpit ng sinturon at magsipag na. Sabi naman ng ilang netizen, paano pa tayo magsisipag kung ganito ang nangyayari sitwasyon sa ating bayan? Nakakarampot lang ang sinesweldo ni Juan Pasang Cruz pagka kulang pa sa pangangailangan, lalo na sa pagkain 3 beses ang araw. Tapos yun pa ang nangyayari na hindi mo na raw makakain ang gusto mong kainin para lang daw sa mayayaman, katulad ng mga politiko natin na hindi nila pinapansin itong inflation kasi nga masasarap ang kanilang kinakain, hindi sila bumibili ng maliliit na patihitinging pagkain sa mga palengke o sa supermarket man o sa grocery. So ako po si Papa Ken dito sa aking channel. Patuloy po ako magmimirror, magmamatchat kung saan pa ang pagtitiis sa buhay ni Juan Pasang Cruz.